Aabot naman sa higit kumulang 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nasunog sa isang residential area sa Santa Ana, Maynila kaninang umaga. Ang buong detalye sa ulat ni Vel Custodio. Labas na! Labas na! Labas na! Labas! May tao ba dyan? Nilamon ng apoy ang aabot sa 100 bahay sa Barangay 775 Santa Ana, Manila bandang alas 6 ng umaga. Sakay dun! Labas na! Labas na! Maririnig ang pagbagsak ng mga pundasyon ng dahil sa tindi ng sunog. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Manila, nasagi ng aso ang naiwang kandila sa isang bahay na naging sanhi ng sunog. Naputulan siya ng kuryente and nagdamis ng kanyang ilaw is kandila. So on that time, kumain siya sa labas. Yung tenda niya is nilagay niya sa ilalim ng kanyang hagdanan on the ground floor. At may nakataling aso doon. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay gawa pa sa light materials. Kaya naman, wala pang isang oras, itinaas na sa ika-4 na alarma ang sunog. Dahil dito, aabot sa 100 pamilya o nasa 700 hanggang 800 tao ang apektado ng pagdiyab. Kabilang dito si Glacial na hindi na napigilang umiyak dahil naabo na ng sunog ang buong bahay nila. Marami pong gustong makalabas na rin po talaga kasi syempre po, ang init na po dun sa paligid po nung lugar namin So, ang dami na pong mga taong gustong makalabas din po para makaligtas po dun sa apoy po. Basta sobrang bilis po ng pangyayari. Kahit kami wala kaming nailigtas na gamit namin. God will provide. Siya yung mag-provide ng mga needs namin, yung tutulong sa amin. I believe in Him naman na malalagpasan din namin to. Sa tulong na rin ng mga kaibigan namin, ng mga kamag-anak namin. Nauna, usok na may konting apoy. Ngayon, bigla na lang nagsigawan yung wala kasing tubig dyan. Ang bumbero hindi makapasok sa looban namin kasi nakaharang maraming tao. Kaya ako nakakita ko kasi alas 5 gising na ako. Kaya sabi ko gano'n, sunog talaga. Lalong-lalo na po yung kalakasan po ng apoy. Ang ating main of entrance and exit po ay sadyang napakaliit po na iskinita lang po. So, yung mga tao ho palabas at kami po ipapasok. So, hindi ho kami makapasok dahil po sa dami ng lumalabas na tao. So, nagkaroon po ng medyo konting delay po sa pagpasok namin sa loob. Nasa gitna ng mga nagkukumpulan at dikit-dikit na mga bahay ang pinagmulan ng apoy, kaya malayo pa rito ang fire hydrant. Dahil sa hirap sa pag-apula, nag-bucket relay na ang mga residente. Hindi na halos madaanan ng kalsada patungong Makati sa bahagi ng Zobel Rojas at Onyx Street dahil hirap pumasok ang mga fire trucks. Tanging hose lang ang nakakapasok sa iskinita. Pinatay na rin ang supply ng kuryente para iwas aksidente. Naapula ang sunog bandang alas 12 ng tanghali. Wala namang naitalang sugatan. Humigit kumulang 3 milyong piso ang danyos ng pinsala. Nakakatanggap na ng ayuda mula sa Manila City Government, DSWD at barangay ang mga apektadong residente. Ayon sa barangay, pansamantalang isasara ang Sagrada Familia Road para tayuan ng tents na magsisilbing evacuation site ng mga nawala ng bahay dahil sa sunog. Paalala naman ng BFP. Lagi po tayo maging vigilant pagdating po sa mga bagay-bagay na pagsisimulan po na mapapunsalang apoy. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.